Hello party people! Ngayong umaga gagawa tayo ng Pinoy style carbonara. Gagamit lang ako ng mga ingredients na meron ako sa kusina. Susundan lang natin yung paraan kung paano gumawa ng carbonara. Hihiwain natin yung ating sibuyas ng mince or maliliit na hiwa. Pukpukin natin yung bawang at i-mince din ulit. Kapag kumulo na yung ating tubig, ilalagay natin yung pasta. Napaka-basic lang. Huwag masyadong magawin komplikado. So, lagyan natin ng asin. Make sure lang na salted water siya. Yung parang dagat na yung alat niya. So, i-guide lang natin yung ating pasta. I-push nyo lang siya hanggang sa lumubog siya sa tubig. Habang hinihintay natin maluto ang ating pasta, start na tayong maghiwa ng ating ham. Chicken ham pala ang ginamit ko dito ng Pure Foods. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong ham na available dyan sa kitchen ninyo. Kung wala kayong ham, pwede bacon or anything na cured meat. After mahiwa sa kawali, maglalagay tayo ng olive oil. Any oil pwede siya. And then meron tayong butter. May butter or wala, pwede naman. Lagi lang natin tandaan kapag may butter tayo sa ating dish, mauna ang oil bago yung butter para hindi siya masunog. Okay. Magsisimula tayo sa bawang. Iba-brown lang natin yung ating bawang para lumabas yung kanyang aroma. Pag nag-brown na siya, ilagay natin ang ating sibuyas na mince and then mix. I-check natin yung pasta kung al dente na siya. Mag-fry ng paminta para lumabas yung kanyang aroma. So dito, pwede natin maglagay ng ham and then yung milk. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream kung meron kayo. Sa akin, meron akong milk, kaya yan yung ginagamit ko. Then, ibuhos na yung ating pasta. Itabi nyo lang yung kanyang pasta water kasi yan yung ating ititimpla sa saltiness ng ating pasta. Remember, naglagay tayo ng asin sa ating pasta, kaya pwede natin siyang gamitin panimpla. At the same time, pampalapot dun sa ating pasta. Sa cheese pala, ginamit ko yung aking nabiling kesong puti. Pwede kayong gumamit ng kahit anong cheese na available sa inyo. Hidden cheese or kahit anong cheese na pwede. Haluin na natin siya sa ating gustong consistency. Ngayon, sa paglalagay ng ating final ingredients, siguraduhin patay yung ating stove. Batihin lang natin yung itlog. Pwede ba siyang idiretso? Pwede naman. Pero ako gusto ko kasi strain. Kaya gumamit ako ng strainer. Pero pwede naman siyang idiretso. Ayoko lang kasi nung may lumps. Yun kasi yung dahilan kaya mukha siyang scrambled yung mga niluluto na carbonara. So kailangan mo siyang strain para yung purest form ng egg lang yung makukuha mo. Konting halo na lang yan at tapos na yung ating Pinoy style carbonara. Lagi lang nating tandaan sa pagluluto ng mga nakasanayan nating dish, hindi naman kailangan komplikado. Kung anong available sa kusina ninyo, gawa na lang ng paraan at gawing masarap ang bawat putahe. Huwag kalimutang tikman parati ang pagkain bago iserve. Sa ganung paraan, mas sigurado natin na masarap yung ating pagkain at ma-adjust natin sa liking natin.
Yung ating mga home-cooked meals ay pwede naman maging fancy katulad nito. I-try nyo lang itong technique na ito. Gumamit lang ako ng chopsticks at para buuin yung ating plating ng pasta. Yun. Pwede nating ilagay yung ating secret ingredients, yung ating chili garlic oil. Pwede rin kayong maglagay ng buo ng konti for heat. Yun. Presenting our Pinoy style carbonara na gawa sa bahay. Lagyan na natin ng konting herbs for added beauty and flavor. Ayan na. Let's dig in. And mukha naman akong satisfied dyan kasi naubos ko yung isang plato. Pwede nyo rin ito subukan sa inyong mga sariling bahay. Bon appetit! Maraming salamat. Thank you for watching.